po sa inyong pagdalo. Nakikita po natin yung sabi nga ni Brother Angel kanina, no? Reason in our devotion is to grow and give glory to God. At yung devotion natin, hindi lang ito parang, no, it's very intentional kasi kailangan po nating lumago sa ating pananampalataya sa Panginoon. And let me share yung ating devotion ngayong hapon na ito in the book of Exodus, chapter 1, chapter 16. So, napakahaba po nito, kaya hinati ko na lang po sa tatlong bahagi. Kasi maraming insights, maraming learning. Chapter 1 pa nga lang, marami na pong matututunan. So, hinati ko sa tatlo, and we all know yung the book of Exodus sa mga nagbabasa po ng Bible. Yan. So, the book of Exodus, thumbs up nga po yung nagbabasa ng mga Bible. Ayan. Sino po yung mga nagbabasa ng Bible? Every day? Ayun. Si Ren lang ba? Ikaw lang ba, Ren? Sino ba po? Yan. Erase hand lang. Okay. So, I'm assuming nagbabasa talaga tayo ng Bible. Okay? So, the book of Exodus, yan po yung pangalawa. Pagkatapos po ng Genesis, Exodus. And the meaning of Genesis sa Tagalog is sa pasimula. Sa Tagalog, simula. So, in the beginning. Yung book of Exodus naman, this is pag-alis. Because the book of Exodus, yan po yung narrative na pagsasalaysay ng simula ng pagkaalipin po ng mga Israelita in the land of Egypt at kung paano sila dineliver ni God, ni Yahweh. At sa pag-deliver po ng Panginoon sa kanila, they are the chosen people. Sila po yung pinili ng Diyos para maging royal priesthood. Yan po yung sinabi kay Moses. Time po na yun na na-encounter ni Moses si Lord. So, to cut the story short, sila nga yung pinili ng Diyos. Kaya napakapalad nila kasi po, sila ang pinili ng Diyos. Sa napakaraming tao sa mundo at that time, the Jews, yung mga Hudyo, yung mga Israelita, sila yung po yung pinili ng Diyos. At para ma-appreciate po natin, ayan. So, kung makikita nyo, yung nasa left side na picture, yan po si Joseph at yung kanyang mga kapatid. And sa mga nagbabasa ng Bible, kung familiar sa inyo si Joseph, siya po yung naging prime minister ng Egypt for I think 40 years siya naging prime minister because apat na salinlahi yan pag magmula po kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, at kay Joseph. So, alam natin yung kwento ni Joseph. Siya yung ginamit ng Diyos para iligtas yung mga Israelita, yung kanyang family. Pinagbili siya kay Potiphar, napunta siya sa Ehipto, at napakagandang lesson din po ang mapupulot natin sa buhay ni Joseph. But today, hindi po yun yung ating topic. On the right side, yan po yung land of Goshen. So, nung maging prime minister na po si Joseph, yung Goshen na lupain sa Ehipto, yung araw kung saan po nakapoint, medyo maliit siya yung Goshen, yung may pula on the right side. That was Goshen. So, dahil prime minister po si Joseph, pinayagan po ng paraon na pumunta ng Ehipto, sa lupain ng Ehipto ang kanyang mga magulang at kanyang mga kapatid. They were about 70 years old. 70 lang po sila lahat. Kasama yung mga asawa nila, mga anak nila, all of them is 70 people. At dyan po sa Goshen, pinapunta ng paraon kasi ang mga Egyptyo parang hindi sila friendly sa mga shepherd. Shepherd po kasi ang mga Israelita. Yan po, mga ano sila, pastol.
Yan. So, pero napakayaman na lupain yan. Pag ni-research nyo yan, ang description dyan is napakamayaman yan na lupain. Okay? So, yan po yung background para mas lalo nating appreciate. Ayan. So, ito po yung chapter 1. So, this is the time, ito po yung sumula ng kanilang oppression. Yan, pang-aapi o slavery ng mga Israelita. Binasa niyo po yung chapter 1. Chapter 1, ito na po yung panahon, ito sa verse 6, basahin ko lang po. No? Paglipas ng panahon, namatay si Jose at ang kanyang mga kapatid at kanyang saling lahi. So this generation, sabi ko kanina, this is fourth generation. Namatay na po si Jose, namatay na po yung mga kapatid niya, at lahat po ng kanilang mga naging lahi at that generation. Namatay na po. Ngayon, nagkaroon po ng bagong hari, ang Ehipto. Sa mga pelikula, pag nakikita nyo, yung pangalan ng hari doon is si Ramses. Ramses yung pangalan. Yung Ten Commandments, sino nakapanood niya ng Ten Commandments? Si Moses, di ba? Okay? So namatay na, in short, sa madaling salita po, yung hari pumalit dito, he was a tyrant king. Mabagsik na hari. At nung mapansin po ng hari na dumadami ang mga Israelita. Ayan, so verse 7 po. Ngunit mabilis ang pagdami ng mga Israelita, kaya't sila'y naging makapangyarihan at halos mapuno nilang buong lupain. Teka, sabi po ng paraon. Parang napapansin ko, dumadami yung mga Israelita. At kinausap ng paraon yung kanyang mga tagapayo. And in verse 11, sinabi po ng paraon na magkaroon tayo ng plano. At ang unang plano ng paraon ay ang pahirapan yung mga Israelita. So naglagay sila ng mga taskmaster, yan, tagapangasiwa, upang, syempre, kailangan po nilang mamonitor yung mga Israelita. Bakit kaya dumadami to? Mukhang delikado na napapansin ng paraon. At yun nga yung lungsod ng Pitom. Ito yung kanina yung ano. Yan yung lungsod ng Pitom at saka Rameses. Yung mga lugar na yan ay imbakan po ng mga kagamitan, mga pagkain. Diba? Nagkaroon ng tagutom. Nagkaroon ng tagutom ng panahon ni Joseph. Yun po yung Pitom kung saan nila inimbak yung mga pagkain, food and supply, kumbaga. But in verse 12, habang inaapi yung mga Israelita, lalo naman po silang dumadami. At kinakatakutan sila ng lahat ng Egyptyo sa lupain. And in verse 13, ang mga Israelita lalong walang awang pinahirapan ng mga Egyptyo sa paggawa ng tisa at ibang may bibigat na gawain. So, ang question po dito, saan po natin makikita yung kamay ng Diyos? Ayan. Saan po natin makikita? So, yung highlighted, highlight ko po yung kamay ng Diyos dyan. So, behind the scene, merong ginagawa ang Diyos. Nakakapagtaka po, sa kabila ng kanilang paghihirap, dumadami yung mga Israelita. Napansin niyo ba yon? The Israelites, dumadami sila at hindi kasya yung isang lugar. Nakikipamayan sila sa iba't ibang lugar. So diyan makikita natin yung pagkilos po ng Panginoon. At sa buhay natin, may mga panahon po na naghihirap tayo, nararanasin natin yung mga persecution sa buhay natin, yet hindi natin makita yung kamay ng Panginoon. But behind our oppression, any kind of depression in our life, makikita yung kamay ng Diyos. Okay? So yan po yung unang plano na ginawa ng paraon. At ang pangalawa, in verse 15, isang araw, ipinatawag ng paraon. So nagtataka nga ang paraon, bakit dumadami pa rin? Kahit gaano kabigat yung mga pasanin na binibigay ko sa kanila, binibigay natin. Ano tayo paraon? Nagkaroon ulit ng pangalawang plano. At ang pangalawang plano, pinatawag niya po yung mga komadrona. Okay? Ang instruction po ng paraon, kapag lalaki,
Pag nanganak po yung mga Hebrea, kapag lalaki, patayin yun. Na? Pero pag babae, buhayin yun. So kung kayo po yung kumadrona, hindi po madali. Hindi po madali yan, mapipressure kayo. At dyan po natin kukunin yung mga insights natin yung matututunan. But in verse 17, sinabi po dito, dahil sa takot nila sa Diyos, hindi sununod ng kumadrona. Hindi sila sumunod. Hindi nila ginawa yung utos ng paraon. So may mga pangyayari kaya sa buhay natin na nape-pressure tayo sa pagdesisyon ng ating buhay or desisyon sa mga gagawin natin. Meron bang pangyayari pong gano'n na na-pressure tayo na yung faith natin para mako-compromise? So, i-share natin mamaya sa ating breakout discussion. No? And in verse 20, dahil natakot yung mga Hebrea, ano po yung ginawa ni Lord sa kanila? The Lord blessed them. Yung pagsunod ng mga Hebrea, pinagpala sila ng Panginoon. Nagkaroon sila ng pamilya. Alam nyo, pag ni-research nyo, yung dalawang komadrono to, they were barren. Baog yan sila. So, syempre, sino pang gusto mag-asawa sa'yo kung baog ka, hindi ka magkakaanak. But that time, importante yung pagpaparami nga ng mga lahi. Kasi ang uso nun is kingdom, anarchy, panahon ng mga hari at reyna. At kung marami ka, marami yung mga tao mo, siyempre marami yung magiging sundalo mo. That was the time. Yan po yung form of government. Okay? But balik tayo doon sa Comadrona, because of their faithfulness at sa pagsunod nila sa Panginoon, nagkaroon sila ng pamilya. The Lord blessed them. And the Israelites continue, patuloy lang silang dumadami. Mamaya, emphasize natin yan. Bakit ganon? Tumadami sila, no? And sabi po ng paraon, hindi yata effective yung plano ko. At yung pangatlong plano po ng paraon, tinanong niya yung mga komadrona, hala ko ba klaro yung utos ko? Kapag ganito, ganito gawin nyo. Pag babae, buhayin nyo. Iba yung utos ng pangalawang plano ng paraon. Kaya sumagot yung mga komadrona. Mangyari po, mahal na hari, kapag nandun na kami, nakapanganak na po yung mga Hebrea. Ang bilis po nilang mga anak. Sino dito mga pinanganak sa komadrona? Raise hand. Sino mga pinanganak diyan? Sa mga nurse. Ayan. So, we're very blessed. Yan. Blessed tayo sa mga komadrona. Kasi dito, siyempre ang trabaho ng mga nurse, ng mga komadrona, is buhayin yung sanggol. Diba? Buhayin yung sanggol. Hindi po madali yan. Pressure yan. Kasi mahal na hari po yung nag-uutos sa inyo. Kaya sinabi ng mga komadrona, mahal na hari, madali pong mga anak yung mga Hebrea. Kaya pagdating po namin, nakalabas na po yung bata. Naisip ng paraon, o sige, pag nakalabas na yung mga bata, nakapanganak na, o sige, tapon nyo sa ilog. And that was the beginning of Moses. To cut the story short, di ba? Nakuha si Moses doon sa Nile River. Ang nakapulot sa kanya doon, yung kapatid ng paraon. I think hindi rin nanganganak yun. Yung kapatid ng paraon na yun. But to cut the story short, that was the plan of paraon. Yun yung naging plano ng paraon. At ang mga paghihirap, ang mga pagdurusa na kanilang dinanas. Okay? So, we will wonder, bakit ganun yung pagdurusa ng Israelita? Bakit ganun na lamang yung oppression sa kanila? So, isa sa mga na-research ko is Genesis 15. Yan. In Genesis 15, sinabi po ni Yahweh kay Abraham, ang nag-uusap po dito ang Diyos at si Abraham, si Yahweh, Diyos natin. Sabi po ni Yahweh kay Abraham, ang iyong mga anak at apo
ay mangingibang bayan at magiging alipin doon sa loob ng 40 taon. Okay? Si Abraham po nanggaling sa lugar ng Iraq. Modern day ngayon, Iraq. And to be exact, that was Ur. I think Ur yung pangalan. Ha? Remember yung buhay po ni Abraham? He was called by God, tinawag sa ng Diyos para pumunta po sa lupain ng lupang pangako, the promised land. Okay, and to cut the story short, sumunod si Abraham, okay? And in verse 15, ito na yung verse 15, sinabi ni Lord kay Abraham, magiging kasing dami ng buhangin, yung magiging anak mo at apo. Yan, ito yun. Ito yung verse na yun. Para may proof tayo. Yan. Sabi diyan na aalipinin sila sa 40 taon. Wow. Kaya pala. Kaya pala yun yung mamaya i-emphasize din natin kung ano yung pagkakasunod-sunod niyan. But para mas maunawaan muna natin kung ano yung background. Okay? So that was the instruction of God to Abraham. At ito po yung reference. Ito po yung validation niyan. In Genesis chapter 50, nang mamamatay na po si Joseph, he was about to die, sabi ni Joseph sa kanyang mga kapatid, okay, malapit na po ako mamatay, sabi ni Joseph. Pero mga kapatid ko, huwag kayong mag-alala. Iingatan kayo ng Diyos at ibabalik sa lupain. Ipinangako niya kay Abraham, kay Isaac at ako. So ito yung mga grandfather to ni Joseph. Father to nila. And in verse 25, ipinagbili niya. Meron siyang will. Yung parang mga last will, yung mga ganun. Sabi po ni Joseph, siguradong sigurado na aalis kayo sa bansang to. Kaya ipangako nyo sa akin na kapag kayo'y inilabas na ng Diyos sa lupain ito, dadalhin nyo ang aking mga buto. So this is the validation of promise of God sa kay Abraham. Siyempre, pinasa ni Abraham kay Isaac. At si Isaac naman, pinasa po kay Jacob. At si Jacob, pinasa niya po kay Joseph. Kasi si Joseph, God's orchestration, kaya siya napunta sa land of Egypt. And he was the favorite, na paboritong anak yan. Kasi nga, kaya siya naging paborito dahil ang mahal, yung asawa, dalawa yung asawa ni Jacob, ang kanyang mahal niya talaga ay si Rachel. Pero huling bahagi na ng anak ni Rachel. Kaya nga si Joseph is second to the youngest. Ang kanilang bunso is si Benjamin at yung panganay si Reuben. Okay, I think Judah pang-apat, pangalawa si Simeon, pangatlo si Levi, ng Levi. So yun. Yan po yung pangako ng Diyos na kay Abraham at pinasa po kay Joseph. Sabi niya, siguradong sigurado, makakaalis kayo sa lupain ito. So, wag tayong magtaka, no? Mamaya emphasize natin. Bakit ganun katagal? Bakit ganun yung paghihirap ng mga Israelita? And the more na ino-oppress sila, inaalipin, dumadami sila. Yan. So, ano yun po yung aral na mapupulot natin? Yan. Katapatan po sa gitna ng kahirapan. Chapter 1 tayo. Chapter 1. Yan yung unang bahagi. So, yung katapatan sa gitna ng kahirapan. Okay, so basahin ko lang po yung verse 12. Ngunit habang inaapi, so this is the highlight, no? Ang mga ito ay lalo namang dumarami at naninirahan ang mga Israelita sa iba't ibang bayan. Kaya't sila'y kinatakutan ng mga Egyptyo, mga Egyptian. So magtataka tayo, bakit pinapahirapan sila? Lalo silang dumarami. At kung ikaw po yung Israelita that time, na grabe yung hirap ninyo, nakikita nyo yung pang-aapi sa inyo. Ano kayo mararamdaman natin? Yan. Okay. So, para mas ma-appreciate natin yan. So, yan yung picture ng pitog. At ito yung nakita kong picture ni, ano to, ni Ramses. Yan yung king. Pero hindi naman importante yan. Yan po, para mas ma-appreciate natin yung image, yung picture.
So that was the picture of the Israelites for 430 years na oppression. Siguro ang ima dyan, patay na, finish na. Kasi ilan lang naman ang itatagal ng tao? 120 years? Okay, 120 years yung pinakamatagal. Okay? Pero nakita po natin kung paano naging tapat yung Israelita. Because they hold on sa promise ng Diyos. Yan, pinakita po yung tibay, no? Ang tibay. Because that was dugot pawis, lahat po ng mabibigat na trabaho, and you were slave, alipin ka. In that time, slave, alam po natin na yung panahon nila, walang karapatan yan. And they can kill you. Pwede nilang gawin lahat sa'yo. At that time, diba? Yung slavery, yung mga panahon talaga na yan. Ganyan yung uso noon. Kasi nga, ang form of government is anarchy. Diba? Sa Pilipinas, may tinatawag na timawa, alipin, maharlika, mga dugong bughaw. Yan, sa high school natin po, di ba? So, what I'm trying to say, pinakita ng Israelita kung paano sila naging matatag, matibay, faithful. Faithful sila despite of their oppression. Despite sa lahat ng pinagdadaanan nila, adversity, kahirapan. Eh, hindi sila nag-retaliate. Oo nga, yung time na yan, kung nag-rebel sila, nag-alsa sila, naghimagsik sila, they can conquer, pwede nilang makonquer yung land of Egypt. Yeah, diba? Dahil nga, sa panahon na yan, kapag maraming tao, maraming sundalo, at yung magiging kalakasan o puwersa ng isang digmaan ng mga panahon to. Pero, imbis po na ma-discourage yung Israelita, hindi po sila na-discourage. Hindi sila na-diminish, hindi po sila tumingin sa sitwasyon nila. Okay? And we can all learn. Instead po, they continue to grow. Sige, okay. Nag-ano sila, namuhay sila. Namuhay sila ng tahimik, namuhay sila ng tapat. Kaya naipakita nila yung unwavering faith. Yung hindi, walang pag-aalinlangan ng pananalig at pagiging tapat sa Diyos. Tayo, no? I-compare nyo, kung kayo po yung Israelita, ano na kayong gagawin mo yan? Ha? Napakatagal na panahon. 400 years. Still, naging faithful po ng mga Israelita. Yan. Ito po. In Hebrews chapter 10, verse 23, the Bible says that magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa sapagkat tapat ang nangako sa atin. Sino daw po yung nangako sa atin? Sino po yung nangangako na hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan? Ang Diyos, si Jesus, yung may likha ng langit at lupa. Marami sa atin, sa mga problema, sa mga paghihirap, nag-aalinlangan. Yan, nag-aalinlangan, nagda-doubt. We are doubting. Katulad tayo ng alon sa dagat sa mga pagsubok sa buhay. Pero the Bible says na tapat yung nangako sa atin. And the Bible says na magpakatatag tayo. Be courageous. Be courageous. Tuloy lang yung buhay. Kasi yung pangako ng Diyos, yung katapatan ng Diyos, talagang tapat. Yung sinabi mong tapat, yung tao, pag nangako yung tao. Sino dito nangako? Kaya pinangakuan tapos hindi natupad. Ayan, raise hand. Raise hand nga, nakaka-relate kayo. Sino dito yung pinangakuan tapos hindi. Oh, yun si Ray. Okay, thank you, Brother Ren. So yung tao, mabibigo ka. Pag nangako, asahan mo yung tao, mabibigo ka. Pero ang Diyos, encouragement sa atin ng Hebrews, tapat ang nangako sa atin. Yun, si Brother Randy. Thank you, bro. Okay. Apart from God,
wala na pong tapat. Wala nang tapat. Diyos lang ang tapat. Yan yung encouragement ng Hebreo. They believe na si Paul, si Pablo din ang sumulat nito. Tingnan niyo po, sapagkat tapat ang nangako sa atin. Yan po yung my highlights. Yan, hina-highlights ko yung para mas madali nating ma-gets yung ano. Sapagkat tapat daw po ang nangako. Our faith has object. May object po yung pananalig, pananampalataya natin. And that is God. Wala nang ibang object. Hindi sa tao, hindi sa mga pangyayari, hindi po sa mga kung ano-ano na nandito sa lupa. Wala doon ang object. Ang object po is God. God Himself. Okay? He's omnipotent, He's omniscient, He's omnipresent. Okay? Makapangyarihan. Almighty, sovereign God. Kaya siya tapat. Tapat ang Diyos. Amen? Amen. Okay? Sabihin niyo po sa katabi niyo, tapat ang Diyos. Pero Brother Pans, Tapat ang Diyos. yung karanasan ng mga Israelita, parang karanasan din mga Pilipino. Eh. Tayo, 300 years din tayong sinakop ng mga Kastila. At saka tayo nga, habang dito, mabilis na dumami. Ang Pinoy, mabilis dumami, di ba? So tayo pinagpala din. Yeah, thank you. Thank you, brother John. Bro, nakapatay yung mic mo. Ayan, sorry. Thank you, brother. Thank you, brother. And another promise of God in James chapter 1, verse 12. Sinabi po dito, pinagpala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Yun, yung tanong dyan, tapat kaya tayo sa kabila po ng mga pagsubok? Yan. Share natin mamaya. Sabi po dito, pinagpala sapagkat matapos niyang malampasan yung mga pagsubok, hirapan, kapansanan, kabiguan, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na pinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Ano po yung pangako ni God? Ano po yung pangako, Brother Romson? Natanggap siya ng gantimpala. Yan. Praise God. Thank you, bro. So, kayo na po, mag-isip yan. May yung buhay yun. Sigurado, buhay yan na walang hanggan. Okay? Pwedeng isipin natin kung ano yung magiging timpala. Pero ito ang pinakamagandang gantimpala. Yan ang kasi yung mga gantimpala siguro na naiisip natin dito lang sa lupa is hindi magtatagal. Di naman masama yun, pero ito, this is eternal life. What an encouragement. Yung katapatan ng Diyos sa atin, hindi nagbabago eh. Steadfast. Ano pa yung Tagalog yung steadfast? Laging sariwa, di ba? May kanta pa. The steadfast love of the Lord never ceases, di ba? Hindi nagbabago. They are new every morning. So, when we face challenges, just like the Israelites, challenges nila, yung difficulties na nangyari sa kanila, the Lord, the Bible says, the Word of God is to be faithful. To be faithful to God. It reminds us na we need to persevere. Kailangan nating sikapin. Tiyagain natin. Okay? Tiyagain natin magtiwala. Magkaroon tayo ng confident that God, in His perfect time, He will fulfill His promise. Ang tanong doon, tapat ka ba? Okay? Ang tanong, hindi naman sinabi ni Lord, okay, ganito, ganyan. Ang tanong talaga doon is, are you faithful to God? Or sa lahat po ng circumstances. At sa lahat po ng mararanasan pa natin. All of us face challenges and hardship every day. Paano pa sa mga susunod na mga araw at taon?
Mararanasan pa rin po natin yun. Kaya ang tanong, mananatili pa ba tayong tapat? So the verses was encouragement to us na yung faithfulness ng Israelita, walang pinagkaiba sa gusto ng Diyos na mangyari sa atin, na maging tapat po tayo. Amen? Ayun. Another thing is yung pumadrona. Tingnan niyo po yung faithfulness ng pumadrona itong dalawang to. Sinabi po ng verse, ngunit dahil sa takot nila sa Diyos, hindi sinunod ng kumadrona ang utos ng hari. Hindi nila pinatay ang mga sanggol ng mga lalaki. So sabi ko kanina, it's a big pressure. Ang laking pressure niyan. Ang laking pressure. Bakit? Kasi ang kapalit po ay buhay. Kapag sinabi po ng hari, batas. He says, we will kill you din. May mga kawal siya. Okay? We will kill you. Well, may espada yung kawal. Nakahanda palagi. And this is a big pressure. Hindi po madali. Maraming ganyan sa atin. Maraming na-pressure sa mga kaibigan. Ito si, Kristiyano na yan. Nape-pressure ka ngayon. Lalayo ang ka ngayon ng mga kaibigan mo. Ito, Kristiyano. Kristiyano na siya. Ako. Diba? Yun yung mga pressure sa atin. Yung iba naman sa business. Maglagay tayo ng ganito. Kristiyano ka. So, mako-compromise yung faith. Pero dito, pinakita po ng kumadrona na kahit mamatay sila, they stand on their faith. Dahil gusto nilang sundin ng Diyos. And to cut the story short, pinagpala sila. Nagkaroon sila ng pamilya. At God provided wisdom para hindi sila mamatay. Diba? Yung sinabi ko kanina na mangyari po mahal na hari, nakapanganak na po eh. Imagine that kind of God is at work. God is behind the scene. Kumikilos yung Diyos. Madalas hindi natin nakikita, pero kumikilos po ang Panginoon. Amen? Hindi nila inisip yung panganib, yung magiging kalabasan ng kanilang desisyon. Basta sumunod sila. Mas natakot po sila sa Diyos. Hindi po sila natakot sa hari. Kung sino man. Natakot sila sa Diyos. Nag-commit sila na gawin yung tama. And may mga pangyayari sa buhay natin na gano'n. May mga pangyayari na pipiliin ko ba si Lord? Pipiliin ko ba si Lord? Pero nakita natin yung faithfulness ng dalawang kumadrona. Hindi matatawaran. Hindi matatawaran yung ginawa nilang pagsunod at pagiging tapat sa Diyos. In the midst of adversity. Ito na nga, pinapahirapan na kami. Kung kayo po yung kumadrona. Ngayon, magiging kasangkapan pa kami, parang ginigisa ka sa sarili mong mantika. Magiging kasangkapan pa ako para patayin ko yung kapwa ko. Siguro, in the almighty power of God, hindi alam ng mga Ehipto na Hebrea yung kumadrona. Tama po. Sa lahat ba naman ng kumadrona, yung Hebrea pa yung kinuha? See? That is orchestration of God. He is working behind the scene. Pero yung tanong, again, are we faithful to God? Sa lahat po ng mararanasan natin. Yan. In 2 Timothy chapter 2 verse 13, sabi po dito, ito para sa atin talaga to. Kung tayo man ay hindi tapat, siya ay nananatiling tapat sapagkat hindi niya maaring itakwin ang kanyang sarili. Praise God. Praise God. The faithfulness of God in the Egyptian was the same faithfulness na gustong ibigay sa atin ng Diyos. Yung mga praise and worship natin kanina, yung mga praise report natin kanina, that was exactly the faithfulness of God. Totoo yun.
In spite of our disobedience, in spite of our unfaithfulness, God is faithful. Ilang beses na natin na-disappoint si God. Ilang beses na tayong nagkamali. Pero nananatili pong tapat siya. That's amazing. That's awesome. We have a faithful God. Kasi kung hindi faithful si God, if He is not faithful, alam niyo po, nung magkasala na po yung Israel, God, gusto niyang palitan ang mga Israel. Sinabi po ni God kay Moses, lumayo ka din, Moses, at gagawa ako ng bagong tao. Because of the disobedience of Israel. But God is faithful. God is faithful. Hindi niya tinulong. Pinakinggan niya si Moses. Lord, you are a compassionate God. You are a faithful God. At kung sinabi mo, yun ang susundin. Yun ang masusunod at mangyayari. What an encouragement by Paul. To, encouragement to ni Paul kay Timothy. Timothy to. Disciple to ni Paul. Sabi ni Paul, kung tayo man ay hindi tapat, kung ang tao man ay hindi tapat, ang Diyos ay tapat. Praise God. The faithfulness of God in the midst of adversity. Tumingin-tingin lang tayo, makikita natin. Ay importante yung pagbabasa ng Bible, importante yung pananalangin, or spiritual discipline sa mga nag-aaral po ng GNC. Importante yun. Yung sinabi ni Brother Angel kanina, pakikipagtagpo sa Diyos. Madalas kasi hindi na natin makita ang Diyos sa buhay natin. Nakikita natin yung circumstances natin, yung kalagayan natin. But the Israelites, yung Comadrona, nakita nila yung katapatan ng Diyos. Amen? And ang pangalawa pong natutunan po sa devotion na to, kasi nasa verse 21 na ako, at chapter 21, ay yung tinatawag po na patnubay at pagpapalaya. Patnubay at pagpapalaya. It was in chapter 2, verse 12. In this chapter, pinanganak si Moses. And that was the time na nakuha po siya sa Nile River. At ito yung nakita kong verse. Napakaganda po. Sabi po dito, sinabi sa kanya ni Yahweh, nakita kong labis na pinahihirapan ang mga Egyptyo, ng mga Egyptyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap na kanilang tinitiis, at narinig ko ang kanilang pagdaing. Kaya't bumaba ako upang sila iligtas, at ilabas sa Ehipto at ihatid sa lupain, mayaman, malawak, sagana, mayaman, sa lahat ng bagay. Ito ay yung lupain ng mga Kanineo, Hiteo, Amoreo, Periseo, Hibita, Gergesio, at Jebuseo. So that was 7 nation. Okay? 7 nasyon po ang nakatira sa lupang pangako. Okay, we're about to, So, anong ibig sabihin ng verse na to? Sa patnubay. This is divine providence. Dito po na-experience na ng mga Israelita yung pag-deliver ni God sa kanila. Pero himayin muna natin. So, in the midst of our suffering, madalas hindi natin nakikita na aware ang Diyos. Kanina, kung katapatan, ngayon naman awareness. Yeah. Madalas hindi natin nakikita, parang hindi aware si God. Kasi kung kayo nga po ang Israelita, sa 400 years na pagpapahirap niyo, sabi nga ni Brother John, just like the Philippines, tayo, na 300 years tayo, sinakop tayo ng Kastila, ng Hapon, ng Incheck, ng Amerikano. So, parang gano'n. It's oppression kasi slavery. Yung nangyari dyan sa atin, inalipin tayo sa sarili natin. At madalas hindi mo na makikita, andun pa ba yung Diyos? Naririnig pa ba tayo ng Diyos? Sa hirap po na dinanas nila, pinuntas nila. Ang sabi po dito, ang Diyos po ay narinig. Narinig po yung daing. Sa sitwasyon natin, dumadaing tayo. Sa sitwasyon po natin, na
We want to Pero dito po, sabi ng verse, narinig. God hear our prayers. God hear every moment pagdaing natin. Naalala ko po yan nung nasa sitwasyon dito na napakahirap. Hindi ko pa kilala si Lord. No? I was devastated. I was hopeless. And I was thinking, iniisip ko, naririnig pa kaya ni Lord? Diba? Ano na mangyayari? Napakahirap na sa sitwasyon namin. Kasi kami po, 4 na kami na magkakapatid na may ganitong kondisyon. 4 kami. At sabi ko pa nga kay Lord, Lord, kung hindi man ako gumaling, pagalingin niyo naman po yung mga kapatid ko. Pero silent si Lord. Kaya yung situation natin, it will hinder us para hindi natin makita yung pagpapansin at patnubay ng Diyos. Gagamitin ng kalaban yung mga situation natin, failure natin, para hindi natin makita. Hindi natin marinig na ang Diyos ay kumiking Diyos. Dininig niya, narinig niya. Kaya faithful si God. Because in 400 years, walang labis, walang kulang yun. Kung ano yung promise kay Abraham, that was the time that he's fulfilled, pinufil niya yung pangako niya. And in verse 8, ito ang maganda. Kaya't bumaba ako upang sila iligtas. Sino po ang naiisip niyo dito? Sige nga. May naisip po ako dito as I was meditating this word. Kung paano ko siya ma-relate at ma-expound. May naisip ako dito. Sino? Kayo po. Pwede niyong hulaan. Sino yung kaya't bumaba ako? Sino yan? Yes, hulaan niyo. Sino yung bumaba? Jesus. Jesus Christ. Yes. Amen. Jesus. Yes, amen. Praise God. Thank you mga bro. That was Jesus. Yeah, Kasi yung ito po, bumaba. foreshadow siya ng coming Messiah. Yes, thank you bro. So that was exactly the foreshadow of Jesus. Diba? Si Joseph, foreshadow of Jesus. Si Moses, foreshadow of Jesus. Kaya yung bumaba, bigla ko naisip, oo nga. No? Sino ba yung bumaba? Diba? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the flesh become, and the Spirit become flesh. Diba? Yun. That was Jesus. Naging tao si Jesus, namatay siya, nilibing, and in the 3rd day, He arose again. Yun yung deliverance. That is the greatest deliverance of God. Niligtas tayo, nirescue tayo ng Diyos sa ating kasalanan. The greatest problem of people today, ang iniwala kayo sa hindi, yung kamatayan at kasalanan. Diba? In 1 Corinthians chapter 13, okay, sinabi doon, the sting of death is in the law. Pero sinabi ni Paul, Jesus conquered death. Yan. Pinalaya tayo ng Jesus. He rescued us. Just like the Israelites, God rescued the Israelites. Bumaba siya para iligtas sila. Kaya na-encounter ni Moses yung burning bush. Diba yung burning bush? Naglalagablab, puno ng apoy, and yet, hindi po nasusunod. That was the encounter of Moses to Jesus. He came down, and the rest is history. Bumalik si Joseph. Okay, yun na po yung simula na i-deliver na sila nito. Amen? Kaya yung patnubay ng Diyos, nandyan. Okay? He will deliver us. Pagpapalaya ng Diyos sa atin. Sa kasalanan. We can relate in our sins. Sino ba yung nagbayad ng kasalanan natin?
We cannot pay, hindi natin kayang bayaran yung kasalanan mo. Okay? Pero binayaran ito ni Jesus. And the punishment of sin is death. Mamamatay ka. Who will rescue us? Okay? Sino po yung magre-rescue sa atin? Jesus. Tulad po ng mga Israelita, diniliver sila ng God. Ito po. Sa mga sitwasyon natin na mahihirap, this is the verse na nakita ko. Ito yung very familiar tayo. In chapter 3, verse 5 to 6, the Bible says na kay Yahweh ka magtiwala. Buong puso at lubusan, huwag kang manalangin sa sariling karunhan. Sa lahat ng iyong gawain, siya'y alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. In our difficult situation in life, minsan, nako-compromise yung faith natin, yung response natin, kasi akala talaga natin walang gumagabay. But dito sa Proverbs 3:5-6, in-encourage po tayo. Saan daw po? Saan daw po tayo magtiwala? Again, in God. As we live for God, makakaasa tayo na ginagabayan tayo na yun. Ginagabayan tayo kung anong tamang gawin, kung anong right response. Just like the Israelites. Kaya yung isip natin, dapat ituon natin sa Panginoon. Ituon natin sa kanyang mga salita. That's the only way that we will be guided. Diba si David, ano sabi niya? In Psalms 23. Diba? The Lord teach me the righteousness. He lead me in the green pasture. Okay? He lead me in the green pasture and the way of righteousness. Psalms 119:115. Anong sinabi niyo po? The word of God is the light unto our path and the lamp unto our feet. Kaya pag alam mo yung salita ng Diyos, you were guided. Okay? You will know the right path because Jesus is the way, the truth, and the life. John 14:6. Kayawi ka magtiwala. And ito pa ang isang promise ni Lord. In Psalms 34 verse 17 to 18. Ano daw po ang sinabi? Agad dinirinig ang daing ng matuwid. Nililigtas sila sa mga panganib. Tinutulungan niya mga nagdurusa at di nabibigo at walang pag-asa. So si David, alam po natin yung naging buhay ni David. Of course, God prepared, hinihanda po siya ng Diyos para maging hari. Pero bago po siya naging hari, kaya iniisip ko kasi, bakit kaya nasabi to ni David? Oh, okay. Because David, bago naging hari si David, as the Lord prepared him to be a king, katakot-takot ang nangyari kay David. Okay, he was a shepherd, pastor siya, pero ang panganib po na sinuong ni David, meron siyang enemy, I think that's the first king of Israel, Saul, hindi siya nilubayan hanggat hindi namatay si Saul. Okay? Si Saul, yung first king, yun yung paulit-ulit na he wants to kill David. Amen? Kaya siguro to nasabi ni David. Agad dinirinig ang daing ng matuwid. Inililigtas sila sa mga panganib. Tinutulungan ng mga nagdurusa. May time pa nga na si David pumunta na sa kampo ng kalaban. I think that's Abimelech. Abimelech, if I'm not mistaken. Pumunta siya doon sa kakatago, para hindi lang siya mapatay ni Saul. Okay? Ano po yung promise ni Lord dito? Hindi tayo bibiguin. Mga righteous na tao. Pag nabubuhay ka sa paraan ng Diyos, you were righteous. Of course, yung entitlement ng righteousness, it's because of finished work of Jesus. Pero if you will live according to the word of God, then you were righteous. You are living righteous. Kasi sabi dito, agad dirinig ng daing tuwid. Inililigtas sa lahat ng pangalan. So sabi niya, hindi ka ngayon lang ililigtas o hindi ka lang ililigtas sa ganitong situation. Sa lahat po ng pangalan, ililigtas tayo dito. Amen? Okay.
And in verse 40, ito na po, yung pangakong pagliligtas sa kanila. Nanirahan ang mga Israelita sa loob 43 taon. Ang huling araw ng pag-alis nila sa Ehipto, ang lipi ng bayan nila lahat. Umalis po sila. Amen. That was the promise of God sa mga Israelita. Winakasan niya yung pang-aapi. Okay? Regardless po sa gaano siya katagal. Because God faithfulness to His word ay hindi po matatawaran. Eksakto yan. Sabi ko po kanina, walang labis, walang kulang. May timetable at time frame si Lord. Kaya pala ganun. May mga prayer tayo. Okay? Na sinasagot, hindi sinasagot. Diba? And all the promises of God, hindi po dito sa lupa. Yun po napansin ko no, I don't know about it. Lahat ng promises ni God, hindi lang po sa lupa eh. Kadalasan po ang mga pangako ni God, that is for eternity. Eternal. Eternal ang pangako ni God. Dito po pinakita niya kung gaano siya kapangyarihan. Diba? He knows the past, the present, and the future. Diba? Amen? So this is all the divine providence of God. Orchestration in lahat ni God. At sa kanyang takdang panahon, i-deliver tayo ni God. Ayon po sa plano niya. Hindi sa plano natin. Kasi pwedeng talagang mag-give up na yung Israelita, Lord. Hanggang kailan? Hanggang kailan ako magtitiis? Hanggang kailan tayo mananatiling ganito? Promise ni Lord in heaven, there's no pain and suffering. Temporary lang yung paghihirap natin sa mundo. Amen? Ito po, encouragement sa atin. Ang ganitang promise ni Lord. In the time of our troubles, sa mga panahon po kayo nalilito, okay? Nagbe-wave yung faith nyo, yung trust nyo sa Panginoon. Ito po, Isaiah chapter 31, verse 10. Ako'y sasaiin, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat manamba. Palalakasin kita at tutulungan, at iinitan at ililigtas. Okay? Huwag kang matakot. Ako yung Diyos mo. Sino ba si God? Siya yung lumikha ng langit at lupa. Sabi ni Diyos, ng Panginoon, huwag kang mangamba. Kasi sa Isaiah, as we all know, ginamit ng God. Ha? He was a major prophet in that time. In the time of kings. Yung sabi niya, huwag kang matakot, Isaiah. Sasayo ako. Kasama mo ako. The same promise to us. Kasama natin si Lord. Wala kang dapat ikatakot. Wala kang dapat ipakamba, sabi niya. Sa kabigatan ng kalagayan niyo po. God is faithful. Siguro nagtataka tayo. Ayan. Bakit ganun naman katagal yung 430 years? Hindi ba pwedeng 300 years? 200 years? Hindi pa pwedeng ganun? Okay, we're about to close. Yan. So, please bear. Okay. Bakit ganun katagal? So, ito yung verse na yon. Kapag tinuloy yung chapter 15 ng Genesis, ganito ba ang sinabi ng Panginoon? Okay, kay Abraham. Okay? Parurusahan ko ang aalipin sa kanila. At pag alis nila roon, ay marami silang kayamanang madadala. Pahahabain ko ang iyong buhay, mamamatay ka at ililibing kang payapa. Daraan muna ang 4 na saliglahi bago sila makabalik dito. Sapagat hindi ko muna paparusahan ang mga Amorreo hanggang sa maging suktulan ang kanilang kasamaan. So there's a reason behind that. Yan, may reason pala. Ito pala yung rason. Kasi ang sabi ko kanina, yung 7 nation of Promised Land ay merong timetable si Lord ng kanilang kasamaan. Maybe God is giving them a chance to repent. Para kilalanin si God. The real God. The one real true God. Binigyan niya just like today. Diba? Nag-iisip tayo, kailan kaya ito bubunawin nila? Para maging iba na lang yung ano. Pero the same, maiihahin tulad natin sa situation. Ilang kaya?
Okay? Pero dito, pinakita po ng Panginoon that God intervened. Nag-intervene, divine intervention of God. And that will lead to sa pangatlong point natin. And we're about to close na. Kasabay po ng pagiging tapat ng Diyos, kasabay po ng kanyang paggabay, kasabay po ng kanyang pagpapalaya sa atin. Ito yung part natin. Obedience and trust. Ayan. In verse 14 na lang ang kinuha ko po. Okay? Ipagtatanggol kayo niya, pumanatag lamang kayo. So ito na po yung diniliver na, okay, na nakuha na natin, di ba, mayamang-mayaman yung mga Israelita eh. Binigyan sila ng mga gold kasi because of God orchestration, tinats ng Diyos ang puso ng mga Egypto para ibigay yung kayamanan nila. So that is word. So he keep his promise. Promise keeper si God. And then, nung nakalabas na po sila, lahat, walang natira, lahat. And in the fact, the history says na merong sumama sa mga Israelita eh. Meron sa mga ibang mga komentary. Okay, mababasa niyo po yan. May sumama sa kanila sa pag-alis nila sa Ehipto. And ngayon nga, they believe na yun yung mga Amerikano sa panahon ngayon. Pero yun, nung nakalabas na po sila, mayaman na sila, okay, nung hinabol po sila ng mga Egyptian. Okay, parang nagbago yung isip ng hari. Tapos, hinabol sila. And to cut the story short, they were trapped. Ayan. Natrap sila. At kung kayo po yun, mga Israelita, siyempre mag-worry, di ba? Yung normal reaction natin, finish na, tapos na. Di ba? Parang yung kapansanan natin, akala natin, trap, finish na. Wala na. Amen? Pero, sabi po, pag sumunod ka at nagtiwala sa Panginoon, ay yung kanta kanina, the battle is in the Lord. Yung lahat ng hindi mo kayang gawin, lahat ng out of control sa Panginoon ang battle niyan. Sa Panginoon yan. Okay? Ang tanging gagawin lang natin ay sumusunod at magtiwala sa Panginoon. Napakahalaga, no? Napakahalaga na yung na-trust natin. As we obey God, we trust God. Kasi doon lang maa-unlock yung katapatan ng Diyos. Yeah? And to cut the story short, ano nangyari? Pinagtanggol sila ni Lord. Nahati po yung Red Sea. Imagine the impossible things. Imposible. Nung binabasa ko yan, naisip ko, nahati yung dagat. Wow! Parang pelikula lang to ah. Imposible. Pero nahati yung dagat. Okay? God delivered them in the proper time. Kaya yung obedience, okay, as we trust, okay, saan po natin nilalagak yung pagtitiwala? Bis na matakot ka, bis na mag-doubt ka, the Bible says is to trust. Obey. And leave the consequences to God. Ikaw nang bahala, Lord. Basta susunod ako. Yun. Lord, wala akong trabaho yun. Lord, ganito po yung situation. Nagtiwala ka kayo. Sumunod ka sa Panginoon. Ayan. And you will see the power of God. Amen? In 1 Samuel, ito po yung encouragement niya. Akala mo ba higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa sa mga pagsunod sa Kanya? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa paghahandog. At ang pakikinig ay higit sa hain o handog. See? Kasi ito yung conversation nito, si Samuel to at si Saul. That was the time na nag-disobey si Saul. Ginastify niya pa yung kanyang kasalanan. Kaya sabi ni Samuel, akala mo ba nalulugod ang Diyos? Hindi. It is better to obey God. Amen. Amen. It reminds us to be obedient to the Lord. Kahit gaano pa kahirap yung sitwasyon.
In John 14, chapter 14, verse 15, sinabi po dito, kung iniibig ninyo ako, tutuparin niyo ang aking mga utos. Yan. If we love God, ano po sabi? Susunod ka sa Diyos. Sino ba si Lord? Who is He? Who is Jesus? He saved us from our sin, from our eternal damnation, na hindi ka po susunod doon. At yung verse, no, pag in-emphasize mo, no, yung mga sumusunod sa Diyos, sa Panginoon, yun po yung nagmamahal sa Diyos. Praise God. Yun yung mga tao, yung obedient. Amen? At yan po, in Exodus chapter 16:28, ito naman yung part ng disobedience. Ay, tingnan nyo po. Okay, niligtas yung mga Israelita. Okay, hinati yung dagat. Okay, nakatawid sila. And then, ito po, isa sa mga reklamo, isa sa mga disobedience ng Israelita. At dahil dyan, nadamay si Moises. Ayan. Sinabi ni God kay Moises, hanggang kailan pa kayo susuway sa aking mga utos? See? Meron din palang collateral damage sa mga disobedience natin. Kaya nga hindi nakarating ng promised land si Moises. Natanaw niya lang sa lupain po ng Moab. Kasi magkalapit po yun eh. Okay? Natanaw lang ni Moses because of disobedience of Israelites. Ano yung reklamo nila? Yan. Sabi nila, yung specific po kasi ang instruction ni Lord. Specific yung instruction niya. Sabi niya, okay, nagreklamo sila. Wala kaming pagkain, Lord. Okay? And then binigyan sila ni Lord. But bago binigyan sila, may specific instruction. Ngayong araw na to, yun lang yung kukunin nyo ha. Bukas, kukuha kayo ulit. Eh, hindi po ganun nangyari. May kumuha ng pang-3 araw, pang-4 na araw. See the disobedience of people. Kung gaano po ka-disobedient ang tao. Naranasan na nila kung gaano kabuti si Lord. Di ba? Pero hindi nila nakuhang sundin si Lord. Kung napagtiisan nila yung 430 years, what more? Diba? Yung gutom, diba? Yung specific instruction lang. Kasi, ang tindi yan, ang grabe yung dinanas nila in the wilderness. Okay? Pero dyan po, nag-disobey sila. And what happened? Nagkasala sila. Ito yung part kasi natin. Ang part natin sa 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 buhay Kristiyano is ang sumunod at magtiwala sa Diyos. Patuloy tayong magtiwala at sumunod sa Diyos. Tingnan niyo po. In Psalms 56, chapter 3, verse 4, sinabi po ni David, kapag ako'y natatakot, o aking Diyos na dakila, sa iyo ko ilalagak ang pag-asa at pagtiwala. Isaiah 26, verse 4, magtiwala kayo kay Yahweh, magpakailanman, sapagkat ang Diyos na si Yahweh ay walang hanggang pagbilan. See? Yung disobedience has consequences. May consequence po ang pag-disobey sa God. Okay, gracious si God, pagmahal siya, pero banal siya. He is holy. At ibig sabihin nun, galit ang Diyos, hindi nalulugod ang Diyos sa kasalanan. Okay? Kaya nga yung kasalanan, ang description ng kasalanan, disobedience. Following your will against the will of God. Praise God. Patuloy tayong magtiwala. And this is my conclusion. Ito ba yung encouragement before we end? Tulad po ng mga Israelita, tinawag tayo na sundin ang mga utos ng Diyos at magtiwala sa Kanya katapatan. Kahit tila po mahirap ang sitwasyon mo, sa pamamagitan po ng pagsunod at pananampalataya sa Diyos. Hold on. Panghawakan po natin. Doon lang po natin mararanasan ang katapatan at provision sa buhay natin. Gaano man po kahirap ang paglalakbay sa buhay nito. Kasi ang buhay natin, katulad po ng mga Egyptian. It was about our picture. Larawan po natin yun.
kung paano sila naging faithful, kung paano sila disobey. That is exactly our situation and nature. Pero salamat sa Lord. The Bible is full of promises. Napakaraming pangako ng Diyos. Ang tanong doon, faithful ba tayo? Magtitiwala ba tayo? At sumusunod ba tayo sa lahat ng sitwasyon sa buhay natin? So gaano man po kahirap, be faithful to God. Makakaasa po tayo sa pag-rescue, sa pag-deliver niya sa atin. Tapat ang nangako sa atin. Hindi tayo iwan ng Diyos. Kaya gaano man po kahirap, manatili po tayo.